So, marami nga po ang excited dahil si Kuya Val din ang may sabi at grabe po yung bulong-bulungan ngayon sa EDC community. Grabe yung effort ng mga supporters, especially sila Kalinga Prab di po biro. So abang-abang po tayo sa part 2. Malamang si Edu may pasabog po dyan, So, babawi po yan, kasi di naman po natin maiiwasan kung bakit may mga hindi kontento sa mga ginagawa ni Edong effort. Ay naku, di po basta-basta yung effort na ginagawa ni Edo para kay Viancy, and especially sa pamilya po niya. So, unang-una sa lahat ay napakaswerte ni Viancy. Unang-una sa Panginoon dahil nagbigay siya ng isang tao na maging tulay upang matulungan si Viancy, which is si Dr. Love. And naging tulay para ma-vlog ni Kalinga Prab and then maitambal kay Kalinga Edu. At masasabi mo na perfect match silang dalawa. Yung tipong sa dalawang nakatandem ni Kalinga Edu, kay Viancy po ang kanyang bagsak. At sabi niya na assurance po yun. Sinabi niyang ipapanalo na niya po ang EDC and willing to wait po siya. Ngayon, ang gusto naman po marinig ng mga viewers and supporters yung mismong galing sa bibig ni Edu. Although palaging galing naman po sa bibig ni Edu, ilang patunay ba or ilang salita ba yung kailangang sabihin ni Edu para tayo yung satisfied? Ika nga niya, pagkatapos ng photoshoot, magse-17 ka na. Sa susunod ay mag-i-18 ka na, pwede ka nang magpakasal. Or pwede nang ikasal. Tama ba yung words ko? Correct me if I'm wrong na lamang po. So yun, natawa na lamang po si Viancy at sinabi, makakapag-antay ka po ba talaga? Hanggang 30 years old mo, kaya daw po niyang mag-antay. So, 30 years old si Viancy. So, ilang taon na si Edu noon, di ba? So, joke lamang po yun, Neds. So, sa malamang, napapag-isipan na din po siguro ni Edu na ready na po siyang mag-settle down. Kasi nga po, kung iisipin po ninyo, medyo matagal-tagal na din pong walang relasyon si Eds. So, hindi po niya yan po na-prioritize. Mas pina-prioritize po niya yung mga beneficiary niya, yung pag-scout niya, yung kalab team niya. Yun po yung nakikita ko. Darating yung araw na magiging ready na din po silang dalawa. Sa araw na yun po yung masasabi mo, official. Magiging official po sila. Kasi tignan nyo pong buti. Titigan nyo si Edu at saka si Viancy. Magkamukha. Lalong-lalo na po si Mami Ellen at saka si Viancy, 'di ba? And then sa part 2, grabe napakaswerte ni Viancy. Sino ba yung magka-birthday na nag-part 2? Si Reyna. Si Reyna. And then si Viancy, grabe. Grabe yung blessings na umaapaw kay Viancy ngayon. Di ko po lubos akalain At masasabi mo po 100% kahit baliktad rin. Deserve na deserve po iyan ni Viancy. Dahil sa gininto ang pusong meron siya, dahil hindi po siya nagiging madamot sa kamag-anak niya, pamilya niya. Family first, ika nga po, Sa edad ni Viancy yan, masasabi mo, napaka-matured niya, Parang nasa 20 plus na siyang mag-isip. Kasi yung mga ganitong edad, nag-e-enjoy pa sa buhay. Pero sa murang edad niya, namulat siya sa kahirapan. Kaya siya ay nagsusumikap. And then, ito yung naging daan. Ito yung naging daan kung bakit natatamasa po nila yung mga blessings
na hindi po nila nararanasan sa buong buhay po nila. Kaya, we can say, be humble, always na mag-pray to God. Pasalamatan yung mga tao nandyan, nagtitiwala sa'yo, nagmamahal sa'yo, kasi yun yung pinaka-important. Huwag mong tatalikuran yung mga taong nandyan ngayong mayroon ka, nandyan nung walang-wala ka. Kahit nakaahon ka na sa kahirapan, isipin mo yung taong tumulong sa'yo. Be grateful. Be grateful. Diba?